Magandang hapon po, 1:17 ng hapon. Ating pag-usapan po ang pinaka-latest, mainit-init pa at grizzlies pa na balita kung saan ay talagang idiniin ng walang prenong-preno ni Kerwin Espinosa, si General Bato de la Rosa, na dinidiin niya siyang nag-utos na tinakot siyang patayin siya o isusunod siya sa kanyang tatay na pinatay kung ayaw niya sumunod kay Bato. At ang sinabi ron ay kailangan ituro si Leila de Lima na dawit sa droga at tinuruan pa rin sila kasama si Ronnie Dayan na driver bodyguard ni Leila de Lima na inutusan na tinakot din na patayin kung hindi sila susunod sa inuutos na pagdawit kay Leila de Lima sa droga. Inutos din ni Bato sa pamamagitan ng pananakot na papatayin siya, si Kerwin Espinosa, na idawit din si Richard Gomez na noong panahon na yon ay mayor ng Ormoc City. Inutos din ni Bato de la Rosa na idawit si Congressman Ching Biloso na noong panahon na yon ay congressman ng Ormoc City. Inutos din ni Bato na idawit din sa droga si General Luot at inutos din na idawit din sa droga si Peter Ko at saka Peter Lim at marami pang iba. So, pinangalanan diniin din ni Kerwin Espinosa na ang pumatay sa kanyang ama ay si Colonel Marvin Marcos, kasama yung tao na si Laraga at nakalimutan ko isa. Basta sila habang binaril nila sa loob ng kulungan ng provincial jail sa Leyte, itong tatay ni Kerwin Espinosa na si Rolando Espinosa na sa loob ng selda ng provincial jail pinatay. Pinatay ito habang pinapatalikod, pina-face the wall ang mga gwardiya ng provincial jail. At ang ginamit pagpasok sa loob ng kulungan na yon ng Baybay Leyte ay yung search warrant na kinuha nila ni Marvin Marcos kay Judge Sabare sa Ormoc. At sinabi rin ni Kerwin Espinosa na maraming mga judge ang nilapitan nila ni Colonel Marcos para kumuha ng search warrant laban sa tatay ni Kerwin Espinosa ay tinanggihan sila. 3 pang judge sa pinuntahan, tinanggihan sila. At ang pinakahuling judge na nagbigay si Judge Sabare. Nakakalungkot. Kamag-anak pa ng partner ko na si Attorney Cirilo Sabare. At kung tandaan ninyo, hindi mangyari na kahit sinong judge na normal ang utak na magbibigay ng search warrant, halugugin ang isang lugar kung ang lugar na halugugin ay kulungan. Sapagkat ang kulungan ay gwardyado ng gwardya ng gobyerno. Na sa kasong ito, ang gobyerno ng provincial jail, probinsya ng Leyte. So, gwardyado ng provincial jail, provincial guards, paano mo sasabihin na magkaroon ng droga o magkaroon ng baril sa loob ng kulungan? So, sa ngayon na nag-uusap tayo, si Judge Sabare na nag-issue ay pinarusahan na rin ng Supreme Court. So ito ang nangyayari po kayo sa Quadcom. Hindi kayo nakapanood pero pinapaliwanag ko lamang dito kung nakapanood na kayo na ang nangyari dito lumalabas na ngayon na madadawit na talaga si Bato. So ngayon, bago ko ipagpatuloy, iangat ko muna dito sa screen ang aking ginawa na thumbnail. Para naman makita nyo kung ano ba talaga ang nangyayari dito. Ito sa ngayon, habang ginagawa ko ito, nais ko kayo i-update na tuloy-tuloy ngayon ang hearing
doon sa Quad Committee. At kinonfirma kahit pa ilang-ilang ulit ng tanong ni Congresswoman Jinky Luistro, si Kerwin Espinosa ay hindi nagbabago. Kumbaga, ang kwento niya, umiyak pa siya na siya'y tinakot kahit nasa Abu Dhabi siya. Tinakot siya para pumunta rito ay talaga lumalabas na kasama sa plano ang pagpatay sa tatay ni Kerwin Espinosa para mapilitan na iuwi si Kerwin Espinosa. Uuwi. So sinabi rin niya na hinuli siya ng Interpol at ng pulis ng Abu Dhabi sa request ng Philippine government. At nag-request din siya kasi nakita niya namatay na yung tatay niya na kailangan niya harapin na yung problema. At siyang umuwi, pagdating sa eroplano, ang sumalubong sa kanya sa eroplano para hulihin siya ay si Bato de la Rosa mismo. In other words, kung may tao man sa likod ni De La Rosa, pwede natin sabihin ang utak ng lahat ng pagpatay kay Rolando Espinosa na pinatay siya aktual ng team ng CIDG na pinangungunahan ni Colonel Marvin Marcos ay si Bato de la Rosa rin ang nagutos. At lumalabas din na kung bakit nagawa ng kaso si Leila de Lima ay si Bato de la Rosa rin ang nagbumuo ng kwento. Ganito ang kwentong pinapalabas nila. Na si Kerwin ay laging nagbibigay ng pera na protection money kay Ronnie Dayan na bodyguard driver ni Leila de Lima at si Ronnie Dayan naman ang nagbibigay kuno kay de Lima ng pera. So, nagproblema pa nga sila dahil sa kwento nila, magkaiba-iba ang petsa, magkaiba-iba yung date, magkaiba-iba yung lugar kung saan na kuno nagbigay ng pera si Kerwin Espinosa. Pinalabas nila na doon sa dampa sa may Parañaque na kainan, sila nagkita at nagbigay ng pera para kay Leila de Lima at ibinigay nga doon kay Ronnie Dayan. So ganun po mga kwento. At lahat ng klase na sinasabi ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa na pinapadiin sa kanya, pinapadawit sa kanya, may kasamang pananakot na sige, kung ayaw mo, isusunod kita sa tatay mo. Kasi sa panahon na yun, nung dumating siya sa Pilipinas, patay na po yung tatay niya. At ang matindi pang ginawa sa kanya, nandito na siya sa Pilipinas, ang tatay ni Kerwin Espinosa na si Mayor Rolando Espinosa ay nakaburol. Hindi man lamang siyang pinayagan o iniskortan na umuwi sa burulan ng kanyang tatay, makita lamang niya ang tatay niya kahit hanggang sa huling sandali. Hindi po nangyari. Ganon po kalupit si Bato ng araw. At lumalabas din na nakumpirma din yung sinasabi ni Joby Espinido na noong siya ay nandoon sa Albuera, Leyte, ay si Bato talaga ang direktor ng lahat. So in other words, kung nagiging pelikula pa lamang sa Netflix, itong mga nangyayari, ay walang iba po na direktor dito, kundi si Bato de la Rosa. So alam naman natin pag si Bato de la Rosa ang nagkikwento, alam naman natin yan na si Digong Duterte ang nasa likod niyan. In other words, itong kinikwento ngayon ni Kerwin Espinosa ay isa naman napakalaking ebidensya para sabihin na madadawit o masintensyahan ng kasalanan na crime against humanity, ito si Duterte, kasama si Bato, kasama si Colonel Leonardo, Edilberto Leonardo, kasama na dito si Colonel Royina Garma, kasama na rin dito si Elias Armata na kasalukuyang naglilingkod sa PIDEG, PNP Drug Enforcement Group. Kasama rin dyan sino pang iba? Si General Karamat. So mga ito, mga mukha, mga makakapal ang mukha nito mga official na itong binabagit. Lalo na si Bato de la Rosa. Ang hindi ko lang alam magaling pa siya magdrama-drama sa Senado. At sampa pa ng kanyang kandidatura na nagpapahalal pa siya uli. Kayo ba, ihahalal niyo pa uli yung mamamatay na tao na to? Ihalal niyo pa ba uli itong matador na ito? Kayo na lang po bahala mga kababayan ko. Alam niyo na ngayon ang katotohanan
na sa panahon na sila ay namumuno, namamayagpag, wala, hindi po sila nag-iisip na baka balang araw, sila naman ang titirahin. Wala, talagang napakatindi ng mga pag-uugali ng mga ganito. So in other words, sa ugali lang ng punto na 'yan, ay hindi mo po puwede sasabihin na magiging maganda pa ang kanyang pagiging pagpatuloy na senador. Alright, binigyan natin siya ng pagkakataon na maging senador sa 6 na taon, mula noong 2019 hanggang itong, 2025. Pero ano pa ba ang ginawa niya? Ano bang ginawa ni Bato na maganda? Natandaan ninyo na gumawa siya, sponsor siya ng batas na babaguhin yung batas ng Philippine National Police, tapos binasura, bineto ni Bongbong Marcos. Yan po ang una-una nakakahiya na magsasabi na wala siyang kakayahan para sabihin na siya ay magaling na senador. Pareha lang po sila ni Bongo. Si Bongo rin ay napasama rin sa ICC. So, ang problema lang dito sa mga nagpapa-re-elect na kakampi ni Bongbong Marcos ng mga senadores ay sila po ay naging kasangkapan din sa panahon ni Duterte. Kasama po diyan sigurado ko si Bong Revilla, kasama rin diyan. Si Jingo Estrada ay kasama rin diyan. Siyempre, natatakot din sila kay Jingkay si Jingo, hindi siya congressman doon, naging senador pala siya hanggang 2016. So, naging senador din siya. Papasok naman si Duterte. So, anyway, what is important is, marami kanya makita mga bilyar, takot yan sa Duterte. Sila ni Win Gatchalian, sa totoo lang, takot din kay Duterte. Ang nanindigan lang talaga dyan, laban kay Duterte, si Risa Hontiveros lang. Nag-iisang babae. Yung iba dyan, kasama si Joel Villanueva, kasama yan si Zubiri, kasama dyan lalo na si Tolentino, kasama rin yan siyempre lalo si Bongo, kasama si Amy Marcos. Lahat sila, si Pia Cayetano, sila po mga bumuto sa Pugo, dami nila, sila po lahat ay nakipagkutsabahan sa panahon ni Digong Duterte. At kung ganun po nangyari, mayroon pa ba tayong aasahan sa mga yan? Ano pa bang kapal na mukha ang meron sila at hinihingi pa nila? At hiningi pa nila na sila ay magpapa-re-elect? Ano bang meron sa kanila na dahilan para iboboto pa ba natin sila? Bayan, kayo na po ang humusga at babalik ako mamaya. So, tatawag muna ako, nag-shoutout muna ako sa mga nag-join sa aking live stream. Si Ernesto Vasquez, awan sa iyo, hindi ko maintindihan, pasensya na po. Marlon Aparisi, hoy, Manny, manahimik ka, bubu, ulitin ko ang kasama mo dito. At ikaw ulitin sa simula tayo mag-umpisa. Si Kailoko, maimbag na malim, no? Sa inyo, mga Kailoko. Tapos, sino pa? Si Pres Perez, mayap agat panapon, mayap agto. Prilya Haines, maayong hapon. Diha sa Babalakat, Ricky Lantayaw, Peligira Velasco. Tapos si Frederick Iloro, good afternoon, Idol Toto, casting for Senator 2025, the best good health. God bless at ingat po lagi, Idol. Salamat po. Alex Ulin, magandang hapon, Sir Dr. Engineer Toto Kausing. Nelly Caramel, thanks po, Idol Toto, for sharing to know the past about the past government officials pretending they did their best para sa mamamayang Pilipino. I watched how Kong Akop responded to Bato. Parang ice cream siya na natunaw. Maroon na parese, dapat yan si Bato patayin. Gago na kunwari siya nagagalit. Akala mo, totoo, bulok naman. Dapat ibaon na yan ang buhay. Hayop na si Bato. Lalo si Manny Paib. Iba ang takbo ng utak. Abdoy, hindi dapat ibuto. Bubo yan. Walang kwenta. Magbarangay tanod na lang siya. Teresita Sapalaran. Good afternoon, Engineer Toto. Parsi Austria. Sana wag nang ibuto si Batugan para hindi na magpatuloy ang ginagawang krimen. Marluha Rabon, dapat kasuhan at kunin na siya ng ICC, mga yan.
si Marlon Aparici. Hoy Manny, manahimik ka, bubuulitin ko ang mga kasama ni Bato. Dapat patayin na yan. Hoy Bato, ibulok ka na, bistado ka na, at malabo ka na mananalo ngayon. Ernesto Vasquez, Maruja Rabon, dapat wag na iboto ang mga nasa slate ni BBM. Lahat na yan. Lahat po, pati lalo na si Lito Lapid. Pabuto-buto yan, kay takot na takot kay Duterte yan nung araw. Yolanda Keller, agree, wag na ibalik muli ang mga yan. Kasama po, lahatin mo na sa mga slate o sa ticket ni BBM, huwag nyo na isama. Kasama sa totoo lang si Benhar Abalos na naging MMDA chairman ni Duterte sa panahon ni Duterte. Marilo Fabian, good afternoon po. Doc Toto, vote to all Duterte allies? No vote. Tama. Yolanda Keller, agree, huwag na ibalik. Tapos si Janet Pardo, vote Attorney Toto, Kasang por Senator. Marilo Fabian, Attorney Toto, Kasang por Senator. John Michael Tipon, gandang hapon, Panyero. Toto, salamat. Magandang hapon din po, Attorney John Michael Tipon. So, ngayon, sa ating pagpalabas, no? Patapos na tayo. Tabi Sanchez, no? Si Bato ay kampo na hinayupak ng matandang hukluban. Tapos Mary Ellen Mendoza, iboto lang ang mga bagong retues. Tapos sa totoo lang, para mayroong makasiguro kayo sa pagbabago, lahat ng bago po iboto ninyo. Rob River Cabardo Arado, bakit gusto ni Manny sa Senado? Alam mo, ito, no, ang lahat na makikita mo, kasama na si Manny Pacquiao, no? Sa lahat po sila na nakaslate ngayon, mga bilyar na yun, lalo na yun, huwag nyo na iboto yan. Si Camille Villar, walang gagawin niyan kundi lulukuhin lamang kayo. Lahat po sila. Si Bikoy, pawang kasinungalingan mga hearing ng mga buwaya sa Kongreso, bayad lahat. Hindi, pareho lang naman sila, Bikoy, no? Sa totoo lang, huwag ka na kumampi sa kay Duterte kasi sa totoo lang, Bikoy, si Duterte ang nagpapatay sa lahat ito. Mag-argue ka ba? Sabihin mo pa hindi siya nagpapatay? Nako, mahirap po. Sana i-considera nyo yan, ang katotohanan na yan. Si Bato at si Bongbong, tanggalin nyo lahat. Dapat panay bago na lahat ang inyong iboboto. Piliin natin ang husto ang mga iboboto. Rob River Cabardo Arado, huwag na iboto lahat ng kandidato. Please lang, sa mga kabalin ko sa Purak, Mayapagat Panapon, maswerte na kayo at natanggal na po, no? Nasuspindido si Jing Capil at lahat ng mga konsyel except sa babaeng konsyel na natitira, kaisa-isa. At siya yung naging mayor ngayon. Kasi lahat yan nakakotsaba ni Jing Capil at binigyan nila ng pera para lamang magbigay ng proteksyon at kumita ng husto mula sa Pogo. Ganun po nangyari dyan sa Purak Pogo. Diego Byron Calumna, wala na dapat iboto mga luma maliban kay Senator Risa. Si Senator Risa hindi naman tumatakbo ngayon eh. Kaya wala kayong problema kay Risa. Pres Perez, bagong mukha at mga abogado para makaintindi. Dapat nga mga abogado na iboto ninyo, piliin ninyo. Ang abogado na tumatakbo, ako, si Attorney Luke Espirito, si Attorney Sani Matola, si Attorney Kiko Pagilinan, sino pa bang abogado na tumatakbo? Si Attorney Chelyok, no, kasi tumakbo pagka-party list ng Akbayan. So, wala akong ibang alam kung sino pang ibang abogado. Tapos, isama nyo na rin ang aking kasama sa Bunyog Party List na si David Angelo. Siya po ay makikipaglaban ng pukpukan para sa environmental justice. So, para matigil na po ang mga flood control projects na pinagkukunan ng kabuhayan para sa bulsa ng mga politiko. Diego Byron Columna, number 1 ka. Salamat po. Raul Diamante, ikaw lang tuto kasi Kausing, kaya natin to at like ang iboto ko. Tapos lahat, no, babalik ako may konti. May gagawin lamang ako. Nagagawin ko, tatapusin ko po ang petition for to deny due course para mabasura ang certificate of candidacy ni Erwin Tulfo, ni Ben Tulfo, ni Pia Cayetano, ni Camille Villar. Yan na muna ang unahin ko kasi sila ang national candidates. Okay? So, magandang hapon po sa lahat at pwede na kayong bumalik doon sa Quad Committee hearing. Masaya ngayon, masaya. Maraming salamat po. At huwag niyo kalimutan, i-like, i-share, at
imbitahin ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na mag-join sa channel ko. At kung pwede, maging member kayo sa channel ko. At kung may sobra pa kayo, please, padalhan nyo ko kasi nag-uumpisa na ako ng aking kampanya. Marami akong kailanganin na ipapagawa kung ano mga campaign materials. Kailangan natin kasi wala po tayong kalaban-laban sa mga ito, mga mayayaman ang kalaban natin. Sa inyo lang ako umaasa. So ngayon, magsusulisit ako ng tulong mula sa mga mamamayan, ng supporters ko, kahit humingi lamang ako tig 500 pesos or 1,000. At kung 1,000 na kayo, may 1,000,000 din tayong panggastos. Maraming salamat po.